Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Luel. Taong 1989, Mindanao. Ulilang lubos si Luel mula pagkabata. Nakikituloy lamang sa kaanak na mahigit 2 dekada. Nagbibingi-bingihan sa husga't pagpapaya. Mahabang panahon ang tiniis dahil kung aalis ay wala ring patutunguhan. Hindi naman siya sinasaktan sa pisikal na pamamaraan. Sadyang bunganga lamang ang kalaban. Nauunawaan din na ang tinutuloy ang tiyahin ay may malaking galit sama. Ito ang sinisisi sa pagkamatay ng ina niya na kapatid nito. Nang magkaroon ng sapat na ipon mula sa pagiging kargador, walang paalam na lumisan, pinuntahan ng lugar na sinasabi ng tiyahin na pugad ng ama. Wala siyang ideya kung bakit ito tinatawag na pugad. Gayunpaman, hindi pinansin dahil kung ano-ano ang lumalabas sa bibig nito lalo na kapag galit. Pagbaba sa lugar, hindi nakaligtas kay Luel ang masasamang titig ng kalalakian na nag-iinuman sa tabi ng daan. Binaba siya sa gilid ng kalsada ng sinasakyan tricycle. Ang sabi pa ng driver, matapang ang sikmura nito kung pumarito sa lugar. Nang makita ang manginginom, naintindihan ng binata ang ibig sabihin. Bata, parang naligaw ka yata. Saang sityo ka tutungo? Gusto mo bang iatid ka namin? O baka naman gusto mong uminom? Wika ng isa sa mga ito. Namumula na ang muka sa nilalaklak na lambanog. Hindi pinansin ni Luel. Binitbit ang gamit at saka lumakad. Naging bastos ang kilos niya. Bigla siyang napaubo matapos bigwasan. Hindi nakailag ng sunda ng suntok. Sunod-sunod na naging dahilan upang humandusay. Pinagtawanan habang tinatadyakan ng kalalakihan. Naalerto si Luel nang sinimulang halongkatin ng mga gamit. Marahas na binuksan ng bag sa pamamagitan ng balisong. Hindi magawang bawiin dahil kamuntikan siyang saksakin. Matagumpay nitong nakuha ang naipong pera at pagkain na sana'y pasalubong sa hindi pa kilalang ama. Bago siya iniwan, muling binugbog. Nakahandusay sa damuhan, umiikot ang paningin at duguan. Hindi alam ni Luel kung gaano siya katagal sa ganong sitwasyon. Nakatingala sa langit habang nakatiyaya, pinapakiramdaman ang kirot ng mga pasa. Ilang sandali pa, napukaw ang atensyon ng huminto. Bumungad ang driver na naghatid sa kanya kanina. Dali-dali siyang inalalayan at pinaupo sa tricycle. Sakto din na may dalang yelo si Manong. Pansamantalang ginamit sa panlunas. Nang mahimasmasan, dito nagkaroon ng pag-uusap. Iho, pwede mo akong tawagin sa pangalang Manong Joben. Anong pakay mo sa lugar na ito? Halata sa mukha mo, tubong syudad ka. Kaya nagtataka ako kung bakit ka nagpatid dito. Hindi ko maiwasang mag-alala, lalo na nung makita ko yung nagiinuman kanina. Kaya nga kita binalikan eh. Nahuli pa ako ng dating. Hanapin ko lang ho yung tatay ko. Ang sabi kasi ng tiyahin ko dito yung nakatira eh. May kilala po ba kayong Lorenzo Casadas? Anak ni Lamberto Casadas? Napansin ng binata ang paglunok ng matanda. Nag-iwas ng tingin na parabang kinakatakutang tao ang binanggit na pangalan. Kalaunan ay muli siyang humarap. Kilala ko ang taong yan, pero hindi ko akalain na may anak pala siya. Sa katunayan, hindi nga ordinaryong... hindi. Pasensya na. Mas mabuting sa tatay mo mismo marinig ang katotohanan. Ano? Ihahatid ba kita sa kanya o ituturo ko na lamang ang direksyon? Nagpatid si Luel. Lumarga kagad. Matapos ang mahabang biyahe sa gitna ng gubat,
Narating ang nag-iisang tahanan na pinapalibutan ng puno ng kawayan. Sumalubong kagad ang ingay ng mga baboy at manok. Mula sa likod, lumabas ang lalaki. Matangkad, matipuno ang katawan. May kahabaan ng buhok na abot hanggang balikat. Mabalbas at may nakakatakot na titig. Si Manong Juben ang lumapit dito para ipaalam kung sino ang binata. Magandang umaga sa'yo. Hindi ako nandito para manggulo kaya kalmahan mong iyong sarili. Yung binata kasi hinahanap ka eh. Anak mo raw siya. Kilala ka. Hindi lang pangalan kundi pati apelyido. Pati ang tatay mo matagal nang namayapa. Tignan mo nga. Kilala mo ba siya? Tumitig ang lalaki kay Luel. Kalaunan may binulong kay Mang Juben. Nauna itong pumasok ng tahanan. Samantalang binalikan siya ng Manong para tulungan sa mga gamit. Pagpasok sa loob, nahinto si Luel nang sumalubong ang mabigat na pakiramdam. Unti-unting sumisikip ang dibdib. Nawawalan ng hangin. Dali-daling dumungaw sa bintana para makahinga. Nang makabawi ay muling humarap. Sa puntong ito nakatitig na ang lalaki. Anak ka mo kita. Anong patunay mo? Hindi kaagad nakasagot si Luel dahil iniinda pa ang kakaibang pakiramdam. Naging malikot ang mga mata para hanapin kung saan nagmumula ang matapang na amoy. Kanina mabigat na pakiramdam lang, ngayon nadagdagan ng matinding samyo. Bukod dito, may naririnig na siyang mahinang bulong. Parang may mga taong nagsasalita ng sabayan. Ang kaso hindi malaman kung nasaan. Kinilabutan siya lalo na nang masulyapan si Lorenzo. Nang tumagal, ang mga mata nito ay nagbabaga. Sandali siyang napaiwas ng tingin. Nang binalikan ng sulyap, normal na ang mga mata ng lalaki. Binigyan siya ng tubig ni Manong Juben. Kagad nilagok. Sa kabutiang palad bumuti ang pakiramdam. Pinaupo siya at sinimulan ang formal na usapan. Pinaliwanag ni Luel ang buhay na narinig sa tiyahin. Hindi naabutan ng ina kung kaya't wala ring ideya. Habang sinasalaysay, nababanaag sa mukha ni Lorenzo ang lungkot. Nasusundan nito ang bawat kaganapang sinabi niya. Napapatingin sa tuwing babanggitin ang pangalan ng yumaong ina. Hindi naglaon ay pinatigil siya. Binigyan ng matutulugan. Iniwanan muna dahil may aasikasuing lakad. O paano ba yan? Hindi na ako magtatagal. Mamabasada pa ako para makakain eh. Huwag kung ano-ano yung gagawin mo dito ha. Para hindi ka pagsabihan ni Lorenzo. Kung may sasabihin siya, makinig kang mabuti. Kapag sinabi niyang wag ka talaga magpumilit. Anak ka nga niya, pero hindi siya kumikilala ng kadugo kapag nasagad ang pasensya. Tandaan mo yang mabuti. Napabuntong hininga si Luel. Binaling ang pansin sa bahay. Wala masyadong gamit. Ang makikita lang ay upuan, mesa, kagamitan pang kusina, higaan, mga tipikal na gamit sa bahay. Dumiretso sa kusina ang binata para tignan kung merong makakain. Kaso walang mahagilap ni isang butil ng bigas. Ang mga plato ay parang hindi pa ginagamit. Pinamugaran ng makapal na alikabok. Dahil sa gutom at uhaw, nagpa siya si Luel na maghanap ng tindahan. May kakarampot na pera namang naiwan sa bulsa. Ang problema, umabot sa malayo ang binata. Puro nagtatayugang puno lamang ang bumungad. Sinubukang hanapin ang dinaanan nila ni Manong Juben, kaso nga lang hindi niya makita. Naupo na lamang sa tabi dahil kung lalakad pa ay lalong maliligaw. Tulalang pinapakinggan ang kumakalam na tiyan. Hindi naglaon. Napalingon na may marinig na boses. Gusto mo ba ng prutas? Pampawi ng gutom. Ako nga pala si Enrico. Kilala ko ang tatay mong si Lorenzo.
Wika ng isang lalaki. Binigay nito ang supot ng bayabas. Natakam si Luel nang makitang puro hinog. Kumain na rin siya. Nagsama ang dalawa ng mga sumunod na oras. Puro kwentuhan, pero maraming hindi naintindihan si Luel. May nakakalitong sinabi si Enrico, hindi na lamang pinansin. Sa isip niya, baka ganun lang magsalita ang Tagalugar. Hindi naglaon nagkayayaang maglibot. Dinala siya ni Enrico sa batis. Sandaling nagtampisaw. Nanghuli pa ng isda na inihaw sa tabi. Pagkatapos nun, inimbitahan siya sa bahay na nasa hindi kalayuan. Kaso hindi tumuloy si Luel nang makaramdam ng kakaiba. Bigla siyang kinabahan. Hindi mapakali kahit wala namang banta mula sa kasama. Sumisikip ang dibdib ng makaamoy ng matapang. Lumingon si Enrico. Napansin ang reaksyon niya. Ikinagulat ang sinabi nito. Anak ka nga ni Lorenzo. Taglay mo ang katangian ng inyong lahi. Sayang nga lang dahil namuhay ka bilang tao. Pero hindi bali na. Ihatid kita pa uwi. Baka hindi mo matunto ng daan. Sumunod si Luel. Hinayaan niya itong mauna. Kaso nga lang hindi pamilyar ang dinadaanan. Dahil sa pagkaligaw kanina, tinandaan ng bawat daanan at siguradong iba ang direksyon na tinatahak. Pinakiramdaman si Enrico. Habang tumatagal nagiging dalawa sa paningin. Iniling-iling ang ulo para bumalik sa linaw, kaso unti-unting sinakop ng pagkahilo. Hindi naglaon. Dahan-dahang bumagsak ang katawan. Hindi na kinaya ang bigat ng ulo. Kahit nasa ganong kalagayan, nakikita pa rin ang mukha ni Enrico. Nakangisi. Paulit-ulit na umuwang ang bibig, pero hindi marinig ang sinasabi. Kalaunan, hinila siya nito sa binti. Sinikap na makahawak sa mga bagay-bagay, pero hindi may kakaila ang lakas. Kahit matamaan ng bato sa ulo ay baliwala. Nang makarating sa unahan, hindi mapakali dahil natanaw ang isang bahay kung saan sa bakuran pa lang marami nang nakabalandrang patalim. Mabuti na lamang nakahawak sa puno si Luel. Dito siya nagkaroon ng pagkakataon na kumalas sa pagkakahawak sa kanya. Nanlaki ang mga mata, kasabay ng paninigas ng katawan. Matapos matalsikan ng mainit-init na likido ang kamay. Pag-angat ng tingin, tumagos ang kamay ng amang si Lorenzo sa tiyan ni Enrico. Walang tigil na bumubulwak ang dugo ni Enrico habang masamang nakatitig sa kanya. Nakuha pa nitong magsalita sa kabila ng paghihirap. Ang anak mo lang pala ang magiging dahilan para magpakita ka, Lorenzo. Kay tagal kong pinangarap na makita ka. Ang laki ng atraso mo. Hindi ko maisip kung paano ka sisingilin. Sa lagay mong yan, paniningil pang nasa isipan mo. Sa kabilang buhay mo ko antayin. Nag-iwas ng tingin si Luel nang balian pa ng leeg. Kinilabutan sa ingay ng nabaling buto. Pasimpleng binalibag ang katawan ng binata sa bakuran ng bahay sa unan. Pagkatapos ay kinarga siya ng ama sa likod. Hindi nakapagsalita hanggang sa nakarating ng tahanan. Maraming tanong na nabuo sa isipan tungkol sa nasaksiyan. Maskuladong tao ang ama. Pero questionable pa rin ang lakas nito para magawang balian ng leeg si Enrico. Nang masulya pa ng ama, naguhugas ito ng kamay. Lumapit sa kanya pagkatapos at sinimulan ang usapan. Wala bang sinabi sa'yo si Joben? Binilinan ko siya na sabihan na huwag kang aalis ng tahanan. Kagubatan ng paligid at maraming mapanlinlang at masamang loob dito. Mabuti na lang naabutan kita bago ka pa namatay. Teka tay, sagutin niyo ako bakit sobrang lakas niyo. Pinugutan niyo si Enrico gamit lang ang kamay. Paano nangyari yun? Masyado kang pinalaki ng mahina
Simpleng pagbali lang ng ulo, namamangha ka pa. Sandaling natahimik si Luel. Hindi matukoy kung nagbibiro ba ang ama o hindi. Gayunpaman ay pinagpatuloy ang pagtatanong. Paano mo nalaman na naroon ako? Ang sabi mo kanina, pupunta kang bayan dahil may aasikasuhin ka. Tapos sa oras na may balak si Enrico sa akin, bigla kang lumitaw. Tao ka ho ba? Napakunot ang noon ni Lemuel. Tumawa ng napakalakas ang ama. Naluwa pa ito kakatawa. Umayos lamang makaraan ang ilang sandali. Tao nga ba ako? Hindi ko rin alam eh. Ano ba sa palagay mo? Matapos magsalita, tumalikod na si Lorenzo. Naiwang nag-iisip ang binata. Hindi niya maintindihan kung tao ba ang ama o ibang nilalang. Ginawa niyang batayan ang lakas at kakaibang pakiramdam sa tahanan na pabigla-bigla na lamang bumibigat. May pagkakataon pa na nagbabaga ang mga mata at kung titignan ng matagal, makakaramdam ng pagkahilo. Sinubukan ni Luel na makisama sa ama lalo na ngayon na nasa iisang bubong. Nag-aantay lang din siyang kausapin nito. Natatakot siyang magsimula. Merong oras si Lorenzo na mapapatiklop kahit na sino. Makaraan ang ilang mga araw na pagtira sa lugar. Maraming kilos ang ama na pinagtataka ni Luel. Isa na dito ang paglabas sa hating gabi. Bumabalik naman ang tahanan pero bago yun, makakarinig siya ng halinghing. Para bang isang napakalaking aso na handa ng sumunggab. Pagkatapos nun ay bubukas ang pintuan ng tahanan. Papasok ang ama kasabay ng mabigat na presensya. Didiretso ito ng kwarto. Ni hindi man lang titingin sa kanya kahit magkasalubong. Pagsapit naman ng umaga, palaging nasa likod ang kanyang ama. Inaasikaso ang mga baboy at mga manok. Maraming inaalagaan. Dito rin napag-alaman na merong negosyo ang ama at si Manong Juben. Dumating ito na dala ang tricycle para kunin ang iilang biik na ibebenta sa bayan. Habang kinakarga ang mga ito, sinamantala ni Luel ang pagkakataon. Manong Juben, pwede ba akong sumama sa inyo? Nabuburyo na ako sa bahay na to eh. Gusto ko sanang makalanghap ng hangin dun sa bayan. Pwede naman. Pero magpaalam ka muna sa matanda. Matanda? Sinong matanda? Sino pa nga ba? Yung tatay mong si Lorenzo. Kung hindi mo na itatanong, mas matanda sa akin ang lokong yan. Pinagpala lang sa labas na anyo, kaya mukhang bata kung titignan. Magpaalam ka muna dahil lalarga na ako. Hindi na kailangan pang magsabi ni Luel. Tumango ang ama ng lingunin niya. Dali-dali siyang umangkas. Matagumpay na sumama kay Manong Juben sa bayan. Iniwan siya ng matanda sa tricycle dahil kinausap pa ang negosyanteng benentahan sa loob ng isang bodega. Habang nag-iintay sa tabi, lumitaw ang manginginom na tinambangan siya sa araw na dumating sa lugar. Ang lalaking nagngangalang Lito ang unang lumapit. Walang sali-salita, binigwasan siya. Pinagtawanan siya ng mga ito. Hindi nakalaban ng pigilan ng dalawa. Sunod-sunod na ginawaran ng suntok sa muka. Dinuraan pa siya ng mga ito. Nang humandusay, tinadyakan. Natigil nang dumating si Lorenzo. Nanginginig na umatras, pero hindi nakaligtas sa hagupit ng kamao. Nasundan na lamang ng tingin ni Luel. Isa-isang tumilapon sa damuhan ng mga ito. Muling napanganga sa lakas ng ama. Totoo bang anak kita o nagpapanggap ka lang? Hindi ako makapaniwala dahil napakahina mo. Ang pulpul ng mga yun pero hindi mo nagawang lumaban. Tumayo ka nga dyan. Tinulungan ni Luel ang sariling tumayo. Hindi man lang siya inalalayan ng ama. Paika-ikang naupo sa tricycle. Nang dumating si Manong Juben,
Nagtataka ito dahil bugbog sarado ang mukha ng binata. Hindi na nakapagtanong pa nang utusan ni Lorenzo na magmaneho. Pagbalik ng tahanan, nagulat ang lahat ng maabutan ang grupo ng kalalakian. Parehong matatangkad, maskulado, may kilabot ang dating. Humakbang ang isa at tinuro si Lorenzo. Hoy Lorenzo, kalmaan mo lang ha. Idaan mo sa maayos na usapan. Huwag mong bigatan ng kamay. Hindi ito ang tamang oras para ipakita sa anak mo kung gaano kakarahas. Wika ni Manong Juben. Pero nakalapit na si Lorenzo sa mga lalaki. Nag-uusap ang mga ito. Hindi malinaw ang boses dahil may kalayuan, pero batay sa galaw at reaksyon, lahat ay galit kay Lorenzo. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumanak ang dugo sa bakuran. Nanlaki mga mata ni Luel habang sinusundan ng tingin ang bawat lalaking tumitilapon. Kamao ang gamit ng ama, pero tumatagos sa katawan ng kalaban. Kung matatamaan sa muka, tila basag ang bungo. Hindi nagtagal ay wala nang natira sa kanila. Naagaw ang atensyon ni Luel nang hilahin ni Manong Juben para papasukin ang bahay. Gayunpaman, nakuha niyang sumilip. Nagtulong ang matanda at si Lorenzo na isilid sa sako ang mga katawan at saka kinarga ng tricycle. Walang ideya kung saan dadalhin, pero dahil sa paraan ng pagligpit, duda ang binata na maayos ang kakalagyan. Si Manong Juben ang naunang bumalik. Binalingan ng pansin ang mansya ng dugo sa bakuran. Hindi nagpigil si Luel. Lumapit para mag-usisa. Manong, sabihin niyo naman sa akin, ano po bang alam niyo tungkol sa tatay ko? Marami siyang kilos na hindi ko maunawaan at napakalakas niya din. Nakakapatay ng tao gamit lamang ang kamay. At saka, paanong titilapon yung tao pagkatapos suntukin? Ganun ba talaga siya kalakas? Manong, tao po ba ang tatay ko? Kung maririnig ni Lorenzo ang tanong mong yan, siguradong matatawa yon. Nga pala, ilang araw na ba kayo magkasama nun? Hindi man lang sinabi sa'yo ang katotohanan, lalong-lalo na kung anong lahi nyo. Manong, magtatanong ba ako sa'yo kung alam ko na? Sabihin niyo po sa akin kung anong nalalaman niyo. Si tatay parang wala naman siyang balak ipaalam sa akin eh. Naku, mahirap yan, hindi pwede. Malalagot ako sa matandang yon. Siya na lang ang tanungin mo. Unahan mo, sasagot naman yun eh. Yan na naman kayo kakasabi ng matanda. Ano bang edad nun? Napakamot ng ulo si Manong Juben. Nang maubos ang pasensya, pinagtapat ang katauhan ng ama. Nagkakilala sila ni Lorenzo. 20 taong gulang pa lamang ito. Ito ang nagligtas mula sa pambibiktima ng aswang. Nasundan pa ito ng maraming beses hanggang sa naging magkaibigan. Pero kung mag-usap ay parang galit sa isa't isa. Nasanay na lang din sa ganitong pakikitungo. Hindi na nagpigil pa si Manong Juben na sabihin ang katotohanan. Linawin kay Luel ang tunay na katauhan ng ama. Aswang si Lorenzo, nabibilang sa lahi na kung tawagin ay gabunan. Angkan ng pinakamalakas na uri. Nabuhay sila ng mahabang panahon, higit ang lakas kumpara sa ibang aswang. Kaya din ng tatay mo na mabuhay kasama ang mga tao. Kaya niyang pangimbabawan ng sarili, 1 beses lang sa 1 taon kung maghanap ng makakain. Yung laman at dugo ng tao. Pero wag mong isipin na nang bibiktima ng tawang ama mo para lang matugunan ang tawag ng sikmura. Ako ang inuutosan niya. Pumupunta ako sa iba't ibang lugar upang maghanap ng dugo at laman ng mga tao. Alam mo na sa sarili mo kung saan pwedeng makakuha nun. Kung napapansin mo, hindi tumatanda ang itsura kahit malapit na mag-100 taon yan. At kung itatanong mo rin kung sino yung mga lalaki kanina, iilan lang sila sa kalaban ng tatay mo. Hindi naman siya nagsisimula eh. Sadyang nilalapitan lang siya ng kapwa aswang para hamunin sa labanan. Hindi ko alam kung bakit ganyan niyang lahi ninyo.
Kayo-kayo nagpapatayan imbes na magtulungan. Limitado lang ang alam ko tungkol sa mga yan. Ano, may tanong ka pa ba? Kung meron, kay Lorenzo ka na magtanong. Napalunok ng laway si Lemuel. Na-question pa ang sarili kung aswang din ba siya. Dito rin napagtanto ang paulit-ulit na sinabi ng tiyahin. Halimaw ang ama. Hindi ordinaryo at nakakatakot. Ang buong akala ay masamang tao lang. Yun pala higit pa sa inaasahan. Pagdating ni Lorenzo, hindi makalapit si Luel. Nanginginig ang katawan at hindi makatingin. Ilang beses siyang sinulyapan ng ama hanggang sa nagkusa itong magsalita. Narinig ko ang usapan niyo ni Joben. Lokong yun ah. Inunahan pa ako. Ano, may tatanong ka pa ba tungkol sa akin? Nilabanan ni Luel ang pag-aalangan bago sumagot. May takot na malaman ang katotohanan. Kung aswang ka, posibleng aswang din ako? Hindi. Nung pinagbubuntis ka ng ina mo, sinigurado kong mabubuhay ka bilang tao. Isang mataas na uri ng proseso ang ginawa ko upang hindi ka magaya sa akin. Pero sa kabilang banda, parang may nakuha kang katangian mula sa akin eh. Kaya mong indahin ang mga pambubugbog o ang sakit ng katawan. Kaya mong tiisin ang mabigat na pakiramdam na dulot ng tahanang ito. Huwag ka mag-alala, masasanay ka rin. Nga pala, hindi ako makakapayag na dito ka maninirahan sa akin. Hindi natin alam kung anong oras sasalakay ang mga kalahi ko. Ayoko lang na madamay ka. Kaya magmula ngayon, si Joben ang mag-aalaga sa'yo. Hindi na umangal si Luel. Sa takot na nararamdaman, mas piniling manirahan sa tunay na tao. Kahit sabihin pang ama niya si Lorenzo, meron pa ring kilabot. Sa pagdaan ng mga araw, wala nang balita tungkol sa ama dahil malayo ang tahanan ni Manong Joben. Naaliw din siya sa gawaing bukid, kung kaya't hindi naisip na puntahan para kumustahin ng ama. Pero humantong sa punto na sila na ang nilapitan ng kalaban. Nagising na lamang 10 oras ng gabi. Dali-daling bumunot ng patalim si Manong Joben. Inabot ang isa kay Luel. Hindi nagtagal. Lumitaw ang aswang sa harapan. Tumilapon ng matanda matapos makalmot sa muka. Ang binata naman, sinubukan pang lumaban pero nasakal at saka binalibag sa labas. Sa sobrang bilis ng kaganapan, napansin na lang ni Luel na nasa bakura na ng tahanan ng ama. Napakadilim sa lugar. Senyales na walang tao. Napaubo ng dugo ang binata matapos isubsob ang muka sa lupa. Pwisit! Ang sabi niyo nandito si Lorenzo. Bakit wala? Mangangal! Hanapin niyo yan! Hoy Mario, 10 oras na pero nambubulabog ka pa. Mahiya ka naman sa katahimikan ng gabi. Nagulat ang mga aswang. Narinig ang boses ni Lorenzo. Tumingin sa paligid pero hindi ito magilap. Sunod na napansin ang itim na hubog. Mabilis ang galaw nito na lumalapit sa tauhan ni Mario. Isa-isang bumagsak. Ginigilitan ng liig. Hindi nagtagal. Nakita sa harapan si Lorenzo. Ginawaran siya ng napakalakas sa suntok. Tumilapon ng matanda. Nawasak ang bahagi ng tahanan. Nilapitan naman ni Lorenzo si Luel. Maingat niyang inalalayan ang anak. Pinasadahan ng tingin ng katawan ng anak na puro gasgas, galos at sugat. Tumunog ang buto sa mga kamay matapos ang pagkuyom. Makikita sa mukha nito ang galit. Nagbabaga ang mga mata. Unti-unting humaba ang nguso. Humaba ang mga pangil. Humaba ang mga kuko. Sa ilalim ng buwan, nakita ni Luel ang tunay na anyo ng ama. Tama nga ang sinasabi nila. Kapag nakita ang anak mo, siguradong lalabas ka din. Pero bakit ganyan? Parang walang dugong gamunan.
Mahinang uri. Wala ka nang pakialam, Mario. Isa lang ang patutunguhan mo ngayon. Kasama ng mga kaangkan mo sa kabilang buhay. Yan. Dahil sa ugali mong yan, kaya lahat ng lahi ng aswang ay galit sa'yo. Gusto kang patayin dahil sa kambugan mo. Wala akong pakialam, tanda. Dahil mamamatay ka na. Sa isang iglap lang, nasa harapan na ni Mario si Lorenzo. Tumagos ang matulis na kuko sa lalamunan ni Mario. Ang kabilang kamay, nakabaon sa puso. Humandusay ang matanda sa lupa. Dilat ang mga mata. Hindi na matandaan ni Luel kung paanong nakapasok sa tahanan ng ama. Ang huling naaalala, ang tagpong pagpaslang kay Mario. Pagbalik ng ulirat, bumungad ang sala ng bahay. Tumayo siya at sumilip sa labas. Wala nang makikitang bakas. Ang buong akala ko, hindi ka napasahan ng aking lahi. Pero tignan mo ang sugat sa iyong katawan. Malaking pinsala ang natamo mo kagabi. Pero ngayon, wala nang bakas ng kahit anong sugat. Imbis na matuwa naman si Luel, ginapang ng takot ang buong katawan. Ang buong akala niya ay isa din siyang aswang. Bakit ganyan yung mukha mo? Ano po bang nakakatawa? Huwag kayong matuwa. Hindi ko gugustuhin maging aswang, ano? Ayoko maging aswang. Huwag ka mag-alala dahil hindi ka purong aswang. Hindi porket mabilis maghilom ang mga sugat mo. Aswang ka na din. Yan ang pangako ko na binitawan sa iyong ina. Mamumuhay ka bilang normal na tao, hindi bilang gabunan. Ngunit kahit anong sabihin ng ama, hindi na kampante si Luel. Para sa kanya, imposible na hindi mahawaan, lalo pat may dugo siyang nakuha kay Lorenzo. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon ay unti-unti rin siyang kumalma. At dahil sa sunod-sunod na kaguluhan, nagpa siya ang ama na ilayo ang binata. Hindi masisikmura kung may mangyayaring masama dito. Si Manong Joben ang nautusang maghanap ng matitirahan sa malayong probinsya. Pero ang pinili ni Manong Joben, sa syudad patirahin kung saan malayo sa aswang. Ngunit bago sila maghiwalay ng ama, nakiusap ng masinsinan si Luel. Inaya itong mangisda sa ilog. Kahit sandali lamang, maramdaman ang pakiramdam na merong ama. Matapos nun, nagsimula na sa kamay nilaan. Sinikap ni Luel na mabuhay mag-isa, katulad ng naranasan. Sandaling panahon lamang nakasama ang ama. Masalimuot pa ang kaganapan, pero para sa kanya sapat na ang mga ito upang maramdaman ang pagmamahal ni Lorenzo. Alam niyang ginagawa lang ito ng ama para sa kanyang kaligtasan at sa oras ng kagipitan at kung meron man mang bibiktima sa kanya. Siguradong palaging nakabantay. Siguradong palagi siyang ililigtas ng kanyang ama na isang gabunan. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa isang mambabarang na tinalo ng mangkukulam. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marisa. Taong 1988. Probinsya ng Leyte. Lumuwas ng Leyte si Marisa upang doon manirahan kasama ang asawang si Tonyo. Iniwan ang Cebu para makahinga sa maigpit na pamamalakad ng ina na halos kontrolin ang buong buhay. Aminadong bata pa siya sa edad na 22. Maging ang pare na nagkasal sa kanila. Ilang beses nagtanong kung sigurado ba sa pagpapasya na magsama dahil ang kabiyak na si Tonyo, edad 25. Sa katunayan tutol ang ina na si Aling Polina. Hindi nito nagustuhan ang napangasawang si Tonyo. Dayo ang binata pero masipag.
maalaga at mabait. Maraming nagka-interes. Hindi lang ang mga dalaga, kundi maging ang matatandang dalaga. Maganda ang hubog ng pangangatawan. Gwapo, matangkad at marespeto. Maraming nagtatanong kung bakit hindi nagustuhan ni Aling Paulina. Walang nakakaalam sa dahilan. Nang masakal si Marisa sa trato ng ina na hindi nagpapakita ng awa, nagpa siyang sumama sa asawa, pauwi sa kinalakiang probinsya. Pagdating sa tahanan ni Tonyo, kagad pinatuloy ng ama na uugod-ugod na sa katandaan. Magiliw na binati si Marisa at kagad nakapagpalagayan ng loob. Hindi tinuring na iba, minahal na parang sariling anak. Tumagal sa lugar, unti-unting natutunan ang pamumuhay at nagawang makisabay. Dito tuluyang bumuo ng pamilya. Nagkaroon ng 3 anak, puro mga lalaki. Maayos ang pagpapalaki lalo na't katawang si Tatay Tenorio. Ito ang nagsisilbing pangalawang ama na mahal ng mga bata. At bilang may bahay, si Marisa ang gumagawa ng lahat mula sa pagluluto hanggang sa paglilinis. Si Tonyo ang kumakayod bilang karpentero. Si Tatay Tenorio naman ay pinagkakaabalahan ang maliit na taniman ng gulay. Kahit mahina na, sinisikap na makakilos. Hindi naman sa pinapabayaan, sadyang gusto nitong gumalaw-galaw para hindi maparalisa ang ugat sa katawan. Binabantayan na lamang sa tuwing lalabas ng bahay. Sa paglipas ng panahon, nagtataka si Marisa dahil ang matanda ay madalas nagigising sa hating gabi. May bulong-bulungan na naririnig mula sa kwarto nito. Kung sisilipin naman, nagmamadaling bumabalik sa pagkakahiga. Hindi lang isang beses nangyari, kundi halos gabi-gabi. Pinag-usapan nila itong mag-asawa. Si Tonyo na hindi masyadong binigyan ng kahulugan ang mga bagay-bagay. Sinabing baka dala lang ng katandaan. Hindi maiwasang maapektuhan ang pag-iisip. Pinagpalagay ni Marisa na ganon ang sitwasyon. Ayaw ding pag-isipan ng masama ang biyanan. Kinabukasan, lumuwas ng bayan si Tonyo para magtrabaho. Ang mga bata naman ay kanya-kanya sa pagpasok sa eskwelahan. Muli, si Marisa ang naiwan sa tahanan kasama si Tatay Tenorio. Nagpaalam siya na dadayo sa baybayin para makabili ng preskong isda. Tumango naman sa kanya ang matanda. Gayunpaman, hindi mapanatag si Marisa na iwanan itong mag-isa. Mababaka sa mga mata nito na may gagawin. Muli na namang naisip ang gabi-gabing kilos. Kamakailan lang, nahuling may kinakalikot habang sinasambit ang salita na mahirap maintindihan. Hindi malinaw kung ano dahil kagad itinatago na para bang ayaw nitong malaman ang palihim na gagawin. Pagkatapos sa baybayin ay nagmamadaling umuwi. Katulad ng hinala, naabutang abala sa kwarto si Tatay Tenorio. Narinig na sumasambit ng kung ano-anong salita. Kung tono ang papakinggan, masasabi ni Marisa na wikang Latin. Dahan-dahan siyang pumuslit pero natigilan nang biglang nahinto ang matanda. Mabilis ang mga kamay. Itinago ang mga gamit. Nakangiting humarap sa kanya. Ang bilis mo namang makabalik, Marisa. Kamusta? Wala bang paninda doon sa baybayin? Meron naman po, Tay. Nakasabay ko kasi si Aling Myrna. Umangkas po ko sa motorsiklo. Kayo po ba? Ano pong ginagawa niyo dyan? May hinahanda kong regalo para sa kaarawan ni Jobert. Dito natauhan si Marisa nang marinig ang tungkol sa panganay na anak. Kamuntikan ng makalimutan. Nawala ang pag-uusisa kay Tatay Tenorio upang tignan ang manukan kung may makakatay ba sa nalalapit na kaarawan. Naging abala na rin sa mga gawaing bahay pagkatapos. Napansing lumabas si Tatay Tenorio. Sinundan ng tingin ni Marisa. Nagtungo ito sa taniman
pero agaw pansin ang bitbit na bagay na binalot sa tela. Nang pagmasdan, nagukay ng lupa at inilibing doon. Nilagyan pa ng maraming bato upang hindi mahalukay ng asong ligaw. Pagkatapos nito, binalingan ng matanda ang pagtatabas ng damo. Sa pagsapit ng gabi, inantay ni Marisa na makatulog ang lahat. Nang siya na lamang ang gising, dali-daling nagpunta sa taniman para hukayin ang binaon ni Tatay Tenorio. Kaso nga lang, naabot na ang pinakadulo ng hukay pero walang nakita. Walang nakabaon. Nagtataka tuloy siya kung paanong nangyari. Nang masipat ang biglang pagliwanag sa bandang kusina, nagmamadaling bumalik ng tahanan. Sumalubong sa paningin ng matanda. Nakaharap sa mesa, nagtitimpla ng kape. Ngumiti itong sumulyap sa kanya. Nag-aya pa. Tay, wag niyo po sanang mamasamain yung itatanong ko. Tungkol po kanina, yung binaon niyo sa taniman, ano po ba yun? Bakit biglang nawala? Hinukay niyo po ba uli? Tumingin si Tatay Tenorio. Bagay na hindi inasahan. Walang mababakas sa mukha nito kung hindi pagtataka. Nang tumagal ang pagtitig, naisip tuloy ni Marisa na siya ang may diferensya. Ako, may binaon sa taniman. Kailan? Wala akong maalala eh. Binungkal ko ang lupa, pero wala naman akong binaon o kung ano. Sigurado ka bang ako yon? Napalunok si Marisa. Maging siya ay naguguluhan na rin. Binalikan sa alaala ang tagpong iyon. Malinaw na merong binaon ng matanda. Ang problema, hukay lamang ang naroon sa taniman. Wala ang bagay na nakabalot ng tela. Nakaramdam ng pananakit ng ulo kung kaya't nagpaalam na matutulog. Gayunpaman, hindi mapakali sa kakaisip sa tuwing maaalala. Kinabukasan muli na naman silang naiwan sa bahay, abala sa paglalaba sa likod ng tahanan. Ang matanda ay nasa loob lang. Huling napansin ay natutulog. Makaraan ng ilang sandali. Habang nagsasampay narinig ang mahinang pagsambit ng salita. Nakakabit ang sampayan sa dingding ng kwarto, kung kaya't pagdating sa dulo naulinigan. Kuryosong sinilip sa butas at dito malinaw na nasaksihan ang sikreto ni Tatay Tenorio. Nilalaro ang isang bubuyog. Nagwiwika ng Latin na para bang nag-uusap sila sa ganong paraan. At ang pinaka mas nakakaintriga, ang manika na gawa sa dayami na merong nakatusop na karayom. Makalipas ang ilang sandali napatingin ito sa butas. Gulat na lumayo si Marisa. Nagmamadaling pumasok pero laking pagtataka. Nang maabutang natutulog sa higaan ang matanda, humihilik pa. Wala ring anumang kalat sa sahig o yung bote man lang na pinagsidlan ng bubuyog. Maging ang manika at karayom, hindi na mahagilap. Sinubukan itong gisingin, pero lumakas lamang ang hilik. Sa puntong ito kinabahan si Marisa para sa sarili. Naisip na baka siya itong may mali. Binantayan ng kilos sa mga sumunod na oras. Nagtataka rin dahil bawat umaga merong bubuyog na dadaan sa bintana, papasok sa kwarto ng matanda. Naguluhan naman si Marisa. Naalala ang bubuyog na nakita nung nahuli si Tatay Tenorio at ang insektong kakapasok lang ngayon. Dali-daling sinundan pero lumusot lang muli sa bintana. Sa oras na ito, tulog pa ang matanda. Dumating si Tonyo makaraan ang ilang sandali. Kinausap ito tungkol sa napapansin sa ama. Walang reaksyon na makukuha dito, kundi pagtango lamang at pagsabi na baka dala ng katandaan. Uy Tonyo, bakit ka ba ganyan? Hindi ka ba nag-aalala para sa tatay mo? Kakaiba yung kilos niya oh. Hindi ko na nga maintindihan eh. Sumasakit na yung ulo ko kakaisip. Parang ako na tong nababaliw eh. Baka naman kasi napapasobra ka sa pag-iisip ng kung ano-ano.
Marisa, matanda na si tatay. Maraming iniinda sa katawan, mahina na nga yan eh. Huwag mong bigyan ng kaulugan kung ano yung ginagawa niya. Uy Tonyo, dala ba ng katandaan kung meron siyang gamit sa pangkulam? Napansin ni Marisa ang paghinto ni Tonyo. Hindi ito nakatingin kagad sa kanya, pero mababakas sa muka na merong nalalaman. Kalaunan, nagbuntong hininga. Umarteng normal lamang ang kondisyon ng matanda. Hindi naman mapakali si Marisa kahit anong pagpapaliwanag sa asawa. Hindi naiintindihan ng punto niya o sadyang ayaw lang siyang pakinggan. Bagay na dumagdag sa iisipin. Pagsapit ng hapon, kasalukuyang naghukay ng kamote si Marisa upang ipangmeryenda. Nang maabot ang bakas ng hukay na ginawa ni Tatay Tenorio, hindi makapaniwala dahil ngayon ay merong nakabaon. Isang garapon na merong patay na bubuyog. 3 ang bilang. Sunog ang iba't ibang bahagi ng katawan. Bakas ng butas na para bang daanan ng pagtusok. Dali-dali itong dinala sa tahanan, pero sa sandaling nakita ng matanda, kagad itong lumapit para bawiin iyon. Dito na sila nagkasagutan. Tayo maming nga po kayo. Ano bang ginagawa niyo? Mangkukulam ka ba? Hindi. Hindi ako mangkukulam. Ayoko lang na kinukuha mga gamit na tinapon ko na. Ibabaon ko ulit ito. Hinarangan ni Marisa ang matanda bago pa makalabas. Tinulak siya nito, pero nahawakan sa braso. Hinila papasok at saka sinarado ang pintuan. Sino ang kinulam niyo? Mangkukulam kayo, tatay. Ano bang hindi namin alam sa inyo? Matagal na tayo nagsasama sa iisang bubong pero May ugali ako na uubusan kagad ng pasensya kapag ito na ang pinag-uusapan. Marisa, nakikiusap ako. Tumabi ka. Dahil kailangan may dispatcha ang bagay na to bago pa merong maapektuhan. pinigilang mabuti ni Marisa ang matanda. Sa hindi inaasahan, malakas na naitulak, dahilan para mabagok ang ulo sa pulidong dingding. Kagad itong nawalan ng malay. Sa kabutihang palad dumating si Tonyo, kung kaya't dali-daling nadala sa ospital. Comatose ang resulta ng pagsusuri at kinakailangang manatili sa ospital ang matanda. Nagpaliwanag si Marisa kay Tonyo. Hindi naman siya sinisi. Sa pagmamasid sa reaksyon ng asawa, parang may pinipigilang maisiwalat. Hindi na napag-usapan pa ang tungkol dito dahil pinauwi siya para asikasuhin ang mga anak. Ilang araw pa ang lumipas. Wala pa ring malay si Tatay Tenorio. Ang sabi ng doktor, kailangan mas masuri pa ito na maigi. Nang magkaroon ng pagkakataon na makausap si Tonyo, kinumpronta ito tungkol sa ama. Tonyo, parang may gusto kang sabihin ah. May alam ka ba sa palim na ginagawa ni tatay? Mangkukulam ba siya? Matagal bago nakasagot ang asawa. Panay buntong hininga. Umiiwas ng tingin. Kalaunan ay hindi na nilihim ang katotohanan. May alam si tatay sa kaliwa, pero matagal na siyang tumigil. Ngayon ko lang nalaman na bumalik siya dahil sinabi mo. Pero sigurado ka ba nagre-ritual si tatay? Baka naman, sinisilip niya lang ang mga gamit. Hindi makapaniwala si Marisa sa narinig. Napapatanong kung bakit hindi siya sinabihan. Para kay Tonyo, hindi importante ang bagay nito dahil batay sa pagkakaalala. 10 taong gulang nang huling ginamit ng ama ang kakayahan sa pangkulam. Hindi ito ang tipo na basta lamang mambibiktima. Pumipili. Saka lang magriritual kung ang patutungkulan ay nararapat patawan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, napalingon ng dalawa ng sumigaw ang panganay na si Jobert. Pagtingin, lumobo ang kulay ube na tiyan. Nanghina ang mag-asawa nang makita ito. Maging ang 2 anak ay hindi makapaniwala. Hindi lang paglobo ng tiyan ang nangyari. Nagkaroon din ng komplikasyon ang pagtatae na dugo at laman ang inilalabas.
Napapabuntong hininga na lamang ang mag-asawa dahil hindi pa tapos ang problema kay Tatay Tenorio. Meron na namang nadagdag. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang lumala ang kalagayan ni Jobert. Nakaiga na lamang ito at walang tigil sa pag-iyak dahil sa sitwasyon. Samut-sari ang nararamdaman. Sinisi ni Maria si Tonyo sa ideya na posibleng si Tatay Tenorio ang nasa likod nito. Paminsan na ring binanggit ng matanda ang pangalan ni Jobert noong nahuling may ginagawa. Marisa, maghinay-hinay ka. Dahil tatay ko ang pinagsasalitaan mo ng masama. Konting respeto naman. Nasa ospital na nga siya. Pinararatangan mo pa. Kasi posible naman talaga. Alam kong tatay mo siya, pero naging tatay ko na rin siya simula nang sumama ako sa'yo. Huwag ka magbulag-bulagan. Anak natin ang naaagrabyado dito. Paano kung tatay mo ang kumulam sa anak natin? Maaati mo ba yun? Naiiyak si Tonyo habang nakatitig sa kalagayan ng anak. Huwag kang mag-alala. Babalik ako ng ospital at tatanungin si Tatay Tenorio kapag nagkamalay na. Maghanap din ako ng manggagamot sa bayan. Hindi nakakayanin ko idudulog pa sa ospital si Jobert. Hindi pa nga nakakalabas ng ospital si tatay. Lubog na tayo sa utang. Nang lumuwas ng bayan ng asawa ay sumunod si Marisa. Nawalan siya ng tiwala dito sa ideya na baka pwedeng takpan ng ama at gumawa ng ibang rason para makalusot. Sa pagkakataong ito nagkamalay si Tatay Tenorio. Ang kaso hindi pa nakakapagsalita. Pero panay ang turo sa pintuan. Gusto nang lumabas. Pinaintindi ng doktor na bawal pa siyang umalis dahil hindi pa sobrang ayos ng kondisyon. Palitan ang pagbabantay ng mag-asawa. Sa kabe si Tenorio dahil si Marisa ang nag-aasikaso ng mga bata sa bahay. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Marisa na kausapin ang matanda. Tatay, ano po bang ginawa niyo kay Jobert? Kung alam niyo lang ang kalagayan niya ngayon, nag-aagaw buhay ng anak namin. Kinulam niyo po ba siya? Kagad nagbigay ng reaksyon si Tatay Tenorio. Tinuro ang pintuan habang dahan-dahang sinasabi ang pangalan ni Jobert. Naguguluhan si Marisa pero nang banggitin nito ang salitang kulam, lalo siyang nagduda. Para sa kanya, nasagot ang tanong na ito nga ang kumulam. Hindi napigilan ang sarili. Nasaktan ito. Dali-dali siyang inilabas ng nurse bago mabugbog ang pasyente. Umuwi si Marisa. Sinabi sa asawa ang nangyari. Sa halip na damayan siya, nagmamadali itong lumuwas ng bayan. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang bitbit na bag nito. Hindi nahabol kung kaya't naging palaisipan. Binalingan ang panganay. Hinang-hina na ito at mula sa pagiging kulay ube. Unti-unting nangingitim ang lumobong tiyan. Hanggang sa ngayon, wala pang nakuhang manggagamot. May nakausap pero tumanggi. Matapos masuri, natatakot kalabanin ang mangkukulam. Makaraan ang ilang oras nagulantang ng kasama na ni Tonyo si Tatay Tenorio. Nangihina pa pero nakauwi na. Nasisiraan ka na ba ng bait? Oo, masama ang loob ko kay tatay. Pero hindi tama na pauwiin mo siya ng hindi pa magaling. Paano kung dito yan mamatay? Marisa, kaya ko inuwi si tatay dito dahil meron siyang kailangang gawin. Siya ang magliligtas kay Jobert. Alam niya kung paanong kontrahin ang kulam. At naniwala ka naman, Tonyo. Siya nga ang dahilan kung bakit nakulam ang anak natin. Tapos ano? Iuwi mo dito para dagdagan ng Pwede ba, Marisa? Kahit ngayon lang magtiwala ka kay tatay. Hindi totoo na siya ang kumulam kay Jobert. Kaya alisin mo sa isipan mo ang bagay na yan. Yung palihim niyang ginagawa, pagkokontra yun sa kulam na napapansin niya dahil nagkakaroon ng palipadhangin sa lugar natin. Noong nasa ospital siya, matagumpay na tumama sa anak natin ang sumpa dahil wala nang kumukontra. Hindi alam ni Marisa kung matatawa o maniniwala. Medyo nainis sa asawa dahil masyadong nagpadala sa ama. Gayunpaman, desidido si Tonyo sa planong na pag-usapan nilang mag-ama
Doon pa lamang sa ospital, kahit hirap sa pagsasalita, nauunawaan ang winika. Sa kabilang banda, natatakot si Marisa sa posibleng gawin ni Tatay Tenorio. Oras-oras kong lapitan si Jobert, hawakan sa palad habang sinasambitan ng wikang Latin. Sa tuwing lalapit siya para sumita, haharang si Tonyo. Marisa, alam kong naguguluhan ka sa nangyayari pero hayaan mo si tatay. Alam niya kung anong nararapat sa ganitong sitwasyon. At para malaman mo, wala siyang kinalaman. Hindi siya nagsimula ng kulam kagaya ng iniisip mo. Tonyo, kapag nalaman kong kinakampihan mo si tatay, patawarin ako ng may kapal sa posible kong gawin sa'yo. Pagdatapos ang lahat ng kaganapan, siguradong mauunawaan mo rin. Pero sa ngayon, hayaan mo si tatay na gamutin si Jobert dahil siya lang ang makakatulong sa anak natin. Walang nagawa si Marisa kung hindi hayaan. Binabantayan na lamang sa tuwing papasok ng silid si Tatay Tenorio. Sa puntong ito may ginagawang ritual ang matanda. Iba't ibang uri ng halamang gamot, mga ugat, mga langis, mga dahon at mga bato. Ito ang inilagay niya doon sa kwarto. Nagsinde ng iba't ibang uri ng kandila, nagsimulang magsambit ng mga orasyon. Kasunod nito ay binalingan ang manikang dayami. Hindi tumigil sa pagdadasal ng Latin habang isa-isang tinutusok sa partikular na bahagi ang karayom. Hindi nagtagal, isa-isang namatay ang kandila matapos sumagupit ang malakas na hangin. Nasugatan pa si Tatay Tenorio dahil sa kamay tumama ang karayom. Makikita ang takot sa reaksyon nito. Nang tumigil ang hangin, dali-daling nagtanong si Tonyo. Tay, may masama bang nangyari? Nasugatan ka sa proseso ng ritual. Wala naman. Tatapusin ko lang to. Si Jobert, bantayan mo. Habang tinitignan ni Tonyo ang anak, si Marisa ay nanatili sa silid kung saan nagriritual si Tatay Tenorio. Natapos ito, pero mapapansin ang pagtahimik. Panay ang pagtitig sa sugatang kamay. Nang mga sumunod na araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Jobert. Nawala ang paglobo ng tiyan. Umayos na rin ang pagtatae. Nakakausap na ang binata at nakakakilos. Kaso nga lang, si Tatay Tenorio naman itong may dinaramdam. Nang bumalik sa pagtatrabaho si Tonyo at sa pag-aaral ang mga anak, si Marisa ang muling naiwan sa matanda. Kasabay nito, nauhuling nagriritual, pero sa pagkakataong yun, pinapadugo ang sugat habang may kung ano-anong kinakalikot sa kamay. Hindi siya naglakas ng loob mang istorbo dahil sa paraan pa lang ng pagbigkas, may halong galit at takot. Makaraan ng ilang araw tumigil sa gawaing ito ang matanda. Ang hindi hinihinto ay ang paulit-ulit na pagbigkas ng wikang Latin. Kahit sa pagtulog ay sumasambit pa rin. Kinikilabutan si Marisa sa tuwing may maririnig sa ating gabi. Kinausap muli si Tonyo. Maging ito ay naguguluhan sa pinapakitang kilos ng ama. Lalo na ang sugat na hindi naghihilom. Simpleng tusok ng karayom lang naman sana. Pero ngayon ay unti-unting lumalaki. Nagdudugo. Kahit ilang gamot ang ilapat ay walang epekto. Tatay, ano po ba nangyayari sa inyo? Lumalala po kayo sa pagdaan ng araw. May problema po ba? Sabihin niyo sa akin para alam ko kung anong gagawin. Simpleng pag-iling ang sagot ng matanda. Nakaratay ito sa higaan. Dahan-dahang bumaling sa kabilang direksyon. Umiwas kay Tonyo at Marisa. Nababahala na sila dahil pati pagkain ay inaayawan. Muling pinakiusapan ni Tonyo ang nilapitang manggagamot na tumanggi noon. Sa ikalawang pagkakataon ay tumanggi ito. Pero nang makulitan, sinabi ang rason. Tonyo, tatapatin na kita. Manggagamot ako sa halaman at herbal. Hindi ako nakikialam sa anumang kaso na may kinalaman sa kaliwa. Dahil kapag nagkataon ako ang mapupuruhan. Lalo na sa kalagayan ng tatay mo
na masyadong malakas sa mambabarang. Kung makikialam ako, malaki ang tsansa na ako pa ang unang mamamatay. Sana maintindihan mo ang pagtanggi ko. Pasensya ka na. Naguluhan si Marisa nang marinig ang pag-uusap ng asawa at manggagamot. Napailamos ng muka, sabay buntong hininga. Una kinulam ang anak ko. Ngayon naman barang. Tonyo, pinaglalaroan ba tayo ng kamalasan? Kulam tapos ngayon barang? Hindi ko rin alam, Marisa. Naguguluhan din ako sa sitwasyon eh. Maging ang manggagamot sa lugar na duduwag na gamutin si tatay. Nag-iingalo na nga siya eh. Kung kaya pang gamutin si Tatay Tenorio, dalhin natin siya sa Cebu. Yung kaklase ko noon eh. Yung tatay niya albularyo. Matunog ang pangalan niya pagdating sa ganitong usapin. Dali-daling lumuwas ang mag-asawa. Dala si Tatay Tenorio. Dumiretso sa tahanan ng nasabing albularyo. Unang bungad pa lamang, napabuntong hininga na si Mang Bidoy. Akalain mo nga naman, ang isang batikang mambabarang, tinamaan naman ng kulam. Hindi rin pwedeng balewalain dahil malakas ang mangkukulam. Sandali lang, taga Leyte kayo, hindi ba? Ang layo naman ng nangkulam sa inyo. Talagang nandito pa sa Cebu. Nandito po sa lugar yung mangkukulam? Paano po nangyari yun? Komplikado ang sitwasyon ninyo dahil may kinalaman ng pamilya mo, iha. Pasensya ka na kung masyadong diretsyo ang pagsasalita ko. Kasi totoo naman eh. May kinalaman ng pamilya mo sa nangyayari sa matandang ito. Nagkatinginan si Marisa at Tonyo. Napapaisip ang dalawa habang inaasikaso ng albularyo sa loob ng tahanan si Tatay Tenorio. Hindi makapaniwala si Marisa. Walang pag-aalangan na umuwi ng tahanan at saktong pagbukas ng pintuan ng kwarto ng ina, naabutan niya ito sa kalagitnaan ng ritual. Nang hina ng masipat sa bawat sulok ang mga kagamitan sa pangkulam. Sa sobrang dami, masasabi ni Marisa na nandito na ang lahat-lahat. Sa kabilang banda, gulat na nakatitig ang ina nang makita siya. Marisa, bakit ka biglang bumalik dito? Hindi ka man lang nagpasabi. Kailan ka pa natuto sa ganitong gawain, Nay? Masama ang ugali mo pagdating sa mga bagay-bagay na hindi mo gusto. Pero hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. Ikaw ang kumulam kay Tatay Tenorio pati sa anak ko. Napalunok ang matanda. Tumayo at hinarap ang anak. Masisisi mo ba ako kung gusto ko lang bawiin ang pinakamamahal kong anak? Sinabihan kita noon pa man na darating ang araw na babalik ka sa akin. Hindi ko lang inasahan na ganito kaaga. Kung nagsabi ka lang sana, hindi mo makikita to. Hindi ka talaga nakonsensya. Hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Kilabutan ka naman, Nay. Apo mo ang kinulam mo. Maging ang tatay ng asawa ko, dinamay mo pa. Ang sama ng ugali mo. Masama na kung masama. Ginawa ko lang ang lahat ng nararapat bilang ina. Kahit magtulungan kayo, wala kayong magagawa. Ibuburol mo ang matandang yon at ako pa ang una mag-aabot ng abuloy. Wika ng ina. Sabay bato ng perang papel. Humalakhak pa ito. Pero unti-unting nawala nang makaramdam ng pananakit ng tiyan. Agarang sumuka ng dugo. Humandusay. Nangisay. Natatarantang humingi ng tulong sa kapitbahay si Marisa. Dinala sa ospital ang nanay. Bumalik naman sa tahanan ng albularyo si Marisa. Naabutang ginagamot si Tatay Tenorio. Samot-saring dahon ang nakatapal sa katawan. Pinapainom pa ito ng isang uri ng puting dagta. Iniihipan ng mga buhay na orasyon. Nilagyan ng langis ang mismong sugat sa kamay. Napansin ko na umalis ka kanina. Nagpunta ka ba sa nanay mo? Kumusta siya? Dinala po sa ospital eh. Bigla pong sumuka ng dugo tapos nawalan ng malay. Nawalan nga ba ng malay? O nalagutan ng hininga? Napalunok si Marisa. Dali-dali namang lumapit ang asawa para damayan siya. Sa parte ni Marisa, alam niya ang ibig sabihin ng nangyayari. Sadyang natatakot lang siya na aminin na kamatayan ang kinahantungan ng ina.
Nakita sa tahanan ng albularyo ang mga gamit na posibleng ginamit nito upang ibalik ang kulam sa nanay. Sa paglipas ng ilang sandali, bumuti ang pakiramdam ni Tatay Tenorio. Dito lang nagpaalam si Marisa para alamin ang kasalukuyang kalagayan ng ina. Pagdating sa tahanan, nakaburol na ito. Hindi maiwasang maiyak, pero may parte kay Marisa na nakahinga ng maluwag dahil hindi lang matitigil ang kasamaan ng ina. Makakapagpahinga na rin ang kanyang pamilya laban dito. Nanatili sila sa lugar hanggang sa mailibing ang katawan. Pagbalik ng Leyte, personal na kinausap ni Marisa ang biyanan. Ligtas na sa banta ng kulam, pero pumalit ang panghihina ng katawan, buhat ng katandaan. Nagkaayos ang mga ito matapos mapatawad ang isa't isa. Sa nangyaring insidente, kahit tapos na hindi pa rin makapaniwala si Marisa sa natuklasan sa ina. Aminadong masama ang ugali nito, pero hindi inakalang aabot sa ganong gawain. May parte sa kanya na nagsisisi dahil naisip na ang pag-iwan dito ang nagtulak para pasukin ang kulam. Gayunpaman, wala nang magagawa. Nangyari na ang dapat mangyari. Sa kabilang banda, labis ang pagpapasalamat kay Tatay Tenorio dahil niligtas ang mga anak gamit ang lihim na karunungan. Nasagot na ang mga katanungan sa kahina-hinalang kilos. Ito pala ang sekretong pagre-ritual upang mailigtas ang kanyang pamilya. Masakit man isipin na humantong sa ganito, kinakailangan pang merong mamatay. Pero nagpapasalamat pa rin ang lahat. Makapagpapahinga na ang lahat sa masalimuot na karanasan na minsang tinalo ng mangkukulam ang malakas na mambabarang. Mahilig ka bang mag-travel? Kabayan, kailangan mo ng proteksyon. Habak de Lana Keychain. Proteksyon sa paglalakbay, iwas disgrasya, kontraligaw, kontrabate at usog ng mga elemento. Higit sa lahat kontra lason. Lason sa titig, lason sa tapik, palipad hangin, tubig inumin, pagkain. Kaya kung meron kang travel sa malayong lugar or palagi kang nasa biyahe, kailangan mo tong Habak de Lana Keychain Protection. Kung interesado ka, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise.